Magandang araw po, Sir Paul. Ako nga pala si Manuel. May asawa at 2 anak. Tahimik ang buhay namin sa probinsya. Dito po sa may Agusan del Sur. Hindi kami mayaman pero sapat naman ang kinikita ko bilang isang karpentero sa pang-araw-araw naming gastusin. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ilang dekada na rin ang nakalipas. Isang umaga, nagising na lang ako na sobrang sakit ng ulo ko. Noong una, binabaliwala ko lang. Akala ko, pagod lang sa trabaho, ganyan. Ilang araw kasi bagong insidenteng yon. Ilang araw din ako nagtatrabaho at nag-aayos ng bubong ng kapitbahay namin. Bilad ako sa araw at kulang sa pahinga. Binigyan din naman ako ng asawa ko ng gamot. Saglit na gumaan ang pakaramdam ko pero pagkaraan ng ilang oras, lalong sumakit at kumirot ang ulo ko. Hindi na nga ako nakapagtrabaho nung araw na iyon dahil sobrang sama talaga ng pakaramdam ko. At sinabihan ako ng asawa ko na ipahinga ko raw muna ang katawan ko. Habang nagpapahinga ako sa kama, pakaramdam ko ay may mabigat na pumisil sa sintido ko. Parang may tumitibok sa loob ng ulo ko. Sobrang sakit at sobrang bigat ng pakaramdam ko. Kinagabihan, inapoy ako ng lagnat. Nanginginig ang katawan ko kahit balot naman ako ng kumot. Yung asawa ko ay nababahala na kaya kinaumagahan, dinala na ako sa pinakamalapit na health center. Sinuri ako ng doktor, kinuhanan niya ako ng dugo, chinek ang presyon. Lahat. Ngunit matapos ang ilang oras, umiling siya. Wala raw siyang makitang malino na dahilan kung bakit ko nararamdaman yon. Ngunit ang sabi ng doktor baka pagod lang, stress, kaya binigyan niya lang ako ng gamot at pinauwi na rin kami. Pero imbis na gumaling ay mas lalo kong humina. Pakiramdam ko ay unti-unting inuubos ng sakit ang lakas ko. Lumipas sa mga araw, hindi na ako nakakatayo. Nawala na ako ng gana kumain at parang unti-unti na rin nauupos ang lakas ko. Minsan habang nakahiga, pakiramdam ko may gumagapang sa loob ng aking bungo. Parang may mga daliring humihila sa utak ko. Sa tuwing ipinipikit ko naman ang aking mga mata, may mga aninong sumisilip sa panaginip ko. May nakikita kasi akong figura ng mga tao na hindi ko naman makilala dahil malabo, pero sa panaginip kong iyon, paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan ko, saka sila tumatawa. Hanggang isang gabi, wala akong malay nito ang taas ng lagnat ko. Nang maya-maya, narinig ko ang mahihinang kaluskos sa paanan ng aking kama. Ang pusa naming itim ay paikot-ikot sa higaan, tila may inaamoy. Maya-maya ay bigla siyang tumalon sa uluhan ko, kaya agad akong bumangon. Ilang saglit pa, nagsimula siyang kumamot sa unan ko. Pilit naman siyang inalis ng asawa ko pero lalong nagwala ang pusa. Sumisit-sit, nagngangalit at paulit-ulit na kinakagat niya ang gilid ng unan ko nang biglang napunit ang tela ng unan. Ay, itim! Nasira mo tuloy ang unan. Naku, tatapon talaga kitang pusa. Napailing-iling na lang ako nang mapansin na parang may lumabas na itim na bagay mula sa unan. Kinuha ko ang unan at sinuri iyon. Ilang saglit pa, bumagsak sa kama at tumambad sa amin ng asawa ko ang isang bigkis ng buhok. May bahid yun ng tuyong dugo at nakabalot sa tila piraso ng tela na may kakaibang amoy. Nang makita yun ng asawa ko, napasigaw siya at napaupo sa sahig. Ako naman, parang binuhusan ng malamig na tubig at biglang nanlamig ang buong katawan ko. Noong mga oras na iyon, hindi ko alam kung takot ba o galit ang una kong naramdaman. Diyos ko po, sino naman kaya naglagay sa unan mo niyan, Manuel? Mabuti pa, sunugin mo yan sa labas. Isama mo na itong unan ko. Kaya pala ilang gabi na ako nakakaamoy ng malansa. Marahil ay dahil sa bagay na yan. Dahan-dahan akong bumangon kahit nanginginig pa ang katawan ko. Pilit akong inalalaya ng asawa ko palabas ng bahay. Hawak niya ang lata kung saan inilagay ang bigkis ng buhok at ang punit na tela ng unan. Sa bawat takbang ko, pakiramdam ko ay parang hinihigop ng lupa ang lakas ko.
pero gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Gusto kong malaman kung totoo ba ang kutob ko. Nang makarating kami sa likod ng bahay, malapit sa puno ng bayabas, doon namin sinindihan ng apoy. Pagkalapat ng apoy sa buhok, biglang kumapalang itim na usok, mabaho at parang may halong sunog na karne. Napaatras ang asawa ko, habang ako naman napahawak sa dibdib. Ubo ako ng ubo. Bigla ako nakaramdam ng matinding hilo. Parang may humila sa loob ng ulo ko, kasabay ng biglang pag-igting ng sentido ko. Doon, hindi ko na nakayanan. Napaluhod na ako sa lupa. Mabilis akong inalalayan ng asawa ko. Muli ako napasulyap sa apoy. Sa mga sandaling yon, tuluyang nawala ang usok. Ngunit ang bigat sa dibdib ko ay nananatili. Hindi gumaan ang pakiramdam ko. Sa halip, mas lalo ako nanlamig. Mukhang napansin yun ng misis ko dahil nagyaya na itong pumasok sa silid. Kinabukasan, halos hindi na ako makabangon kaya napag-usapan namin ng asawa ko na magpatingin na sa kakilala naming albularyo sa kabilang baryo. Isang matandang babae na ang sabi ng iba'y biasa raw sa mga ganoong bagay. Kaya ng araw din na iyon, pumunta kami sa kabilang baryo. Unang kita pa lang sa akin ng matandang babae. Sinabi niya sa akin na, "Batid kong masama at mabigat ang pakiramdam mo. Hindi lang ba sa sakit niyang dinadala mo? May kumukulam sa iyo, iho." "Oo, paano nangyari yun? Wala naman ho akong kaaway." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napailing na lang ako sa matandang babae. Sa kanya kami dinala sa loob ng kanyang bahay. Kinuwento namin sa kanya ng misis ko ang lahat, pati yung mga natagpuan kong buhok doon na nakatago sa ilalim ng aking unan. Agad siyang kumuha noon ng kandila at ng insenso. "May mabigat na itinanim sa iyo at hindi basta kung sino ang gumawa." Sinimulan niya ang panggagamot. Matapos ang ritual, kumuha siya ng mangkok na may tubig at may inilagay na kung anong dahon. Pinapikit niya ako at pinasandok ng tubig ang ulo ko. Sa sandaling yon, biglang sumakit uli ang aking ulo. Ilang saglit pa, may nakita akong imahe. Isang lalaki at pamilyar ang mukha niya sa akin. Nakangisi ito habang tinatahi ang isang unan. Nang imulat ko ang aking mga mata, grabe ang pagpapawis ko noon. "Anong ibig sabihin ng mga nasaksihan ko, Lola?" "Siya ang sanhi kung bakit ka naghihirap nitong mga nakaraang mga araw. Kilala mo ba ang taong kumulam sa iyo, Manuel? Ang dugo mo ang ginamit niya sa kulam. Buhok mo ang binigkis at ang unan ang ginawa niyang daluyan ng sumpa. Ginawa ito ng taong madalas mong papasukin sa bahay ninyo." Bigla kong naalala ang bayaw ko, ang kapatid ng asawa ko. Siya ang tumulong magtahi ng bagong unan ilang buwan bago ako magkasakit. Siya din ang madalas bumisita sa bahay namin mag-asawa at madalas ding makitulog. "Manuel, tama yung hinala mo. Bayaw mo ang nagpakulam sa iyo dahil may namumuo siyang inggit at galit sa puso niya. Hindi niya matanggap na mas maayos ang buhay ninyo kaysa sa kanya. Ganoon lang kasimple." Para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko akalain na ang taong itinuring kong kapatid ay magtatangkang pumatay sa akin. Noong araw na yun, gumawa ng panibagong ritual si Lola upang tuluyang maputol ang kulam. Ilang oras niya akong binulungan, pinahira ng langis at pinausukan ng mga tuyong dahon. Sa bawat dasal niya ay unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko. Unti-unting nawawala ang kirot na nararamdaman ko sa ulo. Nang matapos ang ritual ay nakahinga na ako ng maluwag. Laking pasasalamat namin ng asawa ko dahil sa ginawa niyang tulong. Matapos ang ritual, umuwi rin naman kami ng misis ko para magpahinga. At kinabukasan, nagising akong wala na ang matinding sakit ng ulo. Mahina pa ang katawan ko pero ramdam ko na buhay na muli ang katawan ko. Tipong unti-unti nang nanunumbalik ang nawala akong lakas. At ilang linggo ang lumipas,
Nabalitaan naming biglang nagkasakit ang bayaw ko. At ang sabi ng kinakasama niya, hindi raw makatulog ang bayaw ko, sumasakit daw ang ulo at palaging nananaginip ng apoy at usok. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang namin ng misis ko na umalis daw ng baryo ang bayaw ko. Lumuwas daw ito ng Maynila at simula noon, naputol na ang komunikasyon namin sa kanila. Hanggang ngayon, Sir Paul, dala ko pa rin ang takot tuwing nakakakita ako ng unan. Ngayon nga, kumot na lamang po ang inuunan ko kasi nakakatakot talaga. At hanggang sa puntong to, nag-aalaga pa rin ako ng pusa. At alam nyo ba, yung pusa na alaga namin ngayon, kalahi pa rin ng pusa na alaga ko noon na nagligtas ng buhay ko. Anak na ng anak ng anak ng anak, ganoon. Hindi ko lubos akalain na pusa pa ang magliligtas sa buhay ko. Pero syempre, sa tulong din ng matandang albularyo. Huwag kayong basta-basta magtitiwala, Sir Paul. Dahil kahit kadugo ninyo, pwede kayong pagbantaan ng masama. Pwede kayong patayin dahil sa inggit at galit.